Kakahanap lang ng mga pulis kay Danielle Dauphins at sa kanyang nobyo, si Joseph Staff, dito sa isang istasyon ng subway sa lungsod ng New York. Sa totoo lang, nangyari ito pagkatapos ng pagtugis na tumawid sa 4 na estado. Naririnig mo ba ako, Pat? Hindi kita marinig, Pat. Ano? Hindi kita marinig, Pat. Bakit ka susuko kung alam mong hindi mo naman magagawa ang isang bagay? Kaya mo bang tumayo? Hindi ko alam. Tumayo ka. Narinig mo siya? Oo. Nangyari ito dahil nawawala ang 5 taong gulang na anak ng mag-asawa, si Elijah Lewis. Sa katunayan, ilang linggo na siyang nawawala bago pa nalaman ng pulisya na wala na siya. Di naman kami ipinanganak sa Mississippi at nataranta kami. Natakot kami. Hindi namin alam ang gagawin. Sa tingin mo ba may dumukot sa aso? Hindi. Hindi namin alam. Kaya kami lagot na talaga. Alam namin. Laban ito sa oras kung may pag-asa pa ang pulis na matagpuan si Elijah ng buhay. Nang maaresto sina Dauphins at Staff, kinasuhan sila ng pakikialam sa saksi at paglalagay sa panganib ng bata. Dahil nung panahong iyon, hindi pa alam ng mga autoridad kung buhay o patay na si Elijah. Maraming tanong dito, dinukot ba si Elijah, lumayo ba siya ng mag-isa, or may mas masama bang nangyari? At bakit ngayon lang nalaman ng pulisya na nawawala siya? Magkahiwalay na iniimbestigahan ng mga detectives sina Danielle Dauphins at Joseph Staff. Gusto nilang marinig ang kwento mula sa bawat isa-isa. Pigaan sila. Alamin mo kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang hindi nagsasabi ng totoo. At suriin kung merong anumang hindi pagkakatugma sa pagitan ng kanilang dalawang kwento. Sabihin mo sa akin kung ano ang pagkakaintindi mo kung bakit tayo nandito. Dahil pinaghahanap ako para tanungin tungkol sa anak ko sa New Hampshire. Sabihin mo sa akin tungkol kay Elijah at kung bakit sa tingin mo tayo nag-uusap tungkol sa kanya. Dahil nawawala siya. Bakit hindi mo ikwento sa amin ang kwento mo? Ano bang nangyayari? Bale, mga simula ng Setyembre. Ginawa na niya ito dati. Tumatakas siya. Dati na namin siyang nahanap sa kalsada at minsan din sa likod ng bodega. Sige, ano ang masasabi mo tungkol doon? Well, hindi pa ako nakapunta doon, kaya hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kung alam ko lang nasaan siya, sasabihin ko agad sa'yo. Nagsimula ang kwentong ito 1 taon bago mawala si Elijah nang lumipat siya sa New Hampshire kasama ang kanyang ina at boyfriend nito dahil dati siyang kasama ng kanyang tunay na ama. Si Tim Lewis ay dating asawa ni Dauphins. Nakatira sila noon sa Arizona. Naghiwalay sila noong 2017 at si Tim ang nagkaroon ng kustodya sa nag-iisa nilang anak na si Elijah. Bumalik si Danielle sa New Hampshire. Wala siyang kustodya. 3 taon siyang nanirahan sa New Hampshire at nagpasya siyang muling makipag-ugnayan sa anak na halos di niya nakita. Sabik na sabik si Tim na mangyari ito. Sa una, mukhang tama at magandang ideya na payagang makilala ni Elijah ang kanyang ina sa Merrimack, New Hampshire. Magandang bayan ng Merrimack. Mga 1 oras lang ito mula sa Boston. Malapit ito sa Manchester at Nashua. Isang typical at magandang maliit na bayan sa New England. Si Danielle Dauphins ay nasa edad 30. May anak siyang si Elijah 5 taon mula sa dati niyang asawa at isa pang 2 taong gulang na anak sa bahay. At nabuntis din siya noong unang bahagi ng 2021 sa kanyang 3 anak. Si Joseph ang kanyang nobyo. Mas bata siya ng ilang taon, paminsan-minsan lang siya magtrabaho at nakatira sila kasama ang nanay niya. Sila ay pangunahing sinusuportahan ni Joanne, ang ina ni Joseph. Hindi talaga sila nagtatrabaho pareho.
Pero ang situation ay magiging mas komplikado pa dahil lumalabas at hindi pa ito alam ni Dolphins na si Elijah ay may mga pinagdadaanan sa kanyang pag-unlad at ilan dito ay medyo malala. Meron siyang mga neurologist, meron siyang mga psychologist, at meron siyang maraming mga espesyalista. Maraming issues sa pag-uugali na hindi alam ni Dolphins nang kunin niya ang kustodya ng anak niyang lalaki. Lumipad si Tim papuntang New Hampshire, iniwan ang bata at agad na bumalik sa Arizona. Sabi mo nung Mayo ng 2020, basta na lang iniwan ni Tim ang bata sa bahay mo. May napag-usapan ba tungkol doon? Oo. Sabi niya babalik siya para sunduin ang bata pagkalipas ng 30 araw. Sinabi ba niya kung bakit iniiwan niya ang bata sa bahay mo? Gusto niyang makilala ako ng bata pero sinabi ko na hindi ko siya kayang alagaan dahil kailangan pa naming ayusin ang mga bagay. Alam mo, Hindi mo pwedeng alagaan ang bata kung sa basement ka lang nakatira. Gets mo? Wala namang kwarto. Kung di mo siya kunin ngayon, di mo na siya madadala. Ngayon alam ni Dolphins na hindi ito ang pinakamagandang situation pero natatakot siya na kung hindi siya kikilos ngayon baka hindi na niya muling makita si Elijah. Kaya pumayag siya sa isang buwang pagbisita na ito. kaya dumating si Elijah nung Mayo at tumigil ka sa pagtatrabaho nung Hunyo. At pagkatapos nabuntis ka bandang taglamig o Enero. Sige. Sige. Kaya inaalagaan mo ang sarili mo habang buntis ka at si Elijah na mahirap alagaan at bata pa. Sige. Nabaliw na talaga ako nun. Ang dami naman yan. Kaya, ibig kong sabihin, hindi talaga kami lumalabas, na-depress ako. Sige. Sobrang, hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Pakiramdam ko nakakulong ako sa bahay. Tapos napansin nila na ang dami palang problema kay Elijah at hindi na nila siya kayang kontrolin. Sa tingin ko marami nang nangyaring masama bago pa namin siya napansin. Sabi ni Tim, ayos lang siya at marunong maligo mag-isa. Pero yung bata, hindi talaga marunong maligo. Kailangan ko siyang hikayatin palagi. Ako ang gumagawa ng lahat para sa kanya. Ako ang nagsisipilyo ng ngipin niya. Hindi niya alam kung paano pakainin ang sarili niya. Wala talaga siyang alam. At ang sabi ni Tim, oo, hindi niya alam gawin lahat ng mga bagay na yon. Araw-araw siyang umiihi at dumudumi kahit saan. Pinupunas pa niya ang tae sa muebles at mga damit namin. Ihi siya, alam mo na sa aparador ni Joe. At araw-araw talaga yon. Sige, nagsasalita ba siya? May alam ba siyang mga salita? Kaya ba niya? Nagsasalita siya, kaya niyang magsalita. Oo. Oo, kung kinausap niya siya, kaya ka rin niyang kausapin, pero hindi niya alam kung paano makipag-usap. Parang hindi na siya kumikibo nang ihatid siya ng tatay niya. Si Tim Lewis ay sinusubaybayan si Elijah sa dapat sanay 30 araw na pagbisita, palagi siyang tumatawag at nagvi-video chat kay Dolphins. Ang problema kung ano ang nakikita at naririnig niya ay nagpapabahala sa kanya. Sinabi niya kay Tim na kailangan na niyang umalis. Hindi ko na siya kaya, napakasama niya. Sabi ni Tim sa kanya, wala akong perang pamasahe paalis. Doon niya naisip, siguro may problema at tatawagan ko ang DCYF, ang Division of Children, Youth and Families. Kaya nag-investiga ang DCYF. Pinahinto niya ang DCYF investigation sa pagsabing, ipapaalis ko siya at ipapadala sa kapatid ko sa California. At pumayag ang kapatid na kunin siya. At mayroong hindi pinirmahang kasunduan sa kustodya para kunin siya ng kapatid. Hindi talaga namin alam kung bakit pero pagkatapos ng pagbisita ng DCYF, nagbago ng isip si Dolphins tungkol kay Elijah. Noong Hunyo, sinabi ni Daniel na gusto niyang alagaan si Elijah para sa buong taon ng pasukan simula Setyembre 2020. Nanatili si Elijah sa New Hampshire para sa 1 taon at mukhang okay ang lahat. Pero pagdating ng Setyembre 2021 doon na nagsimulang magkaproblema ang lahat. Doon na nawala si Elijah. Bandang huling bahagi ng Setyembre. Oo, sige. Nasa kalagitnaan na tayo ng Oktubre. Ibig sabihin halos 1 buwan na ang lumipas. Bakit hindi ka tumawag ng pulis? Ayaw naming may mangyaring masama. Kasi makikialam ang DCYF at pagkatapos kukunin ang anak kong babae. Ang totoo, nakialam ulit ang DCYF sa pangalawang pagkakataon at nangyari ito dahil sa isang kakaibang pangyayari. Buntis siya halos buong 2021 at nanganak siya noong Setyembre 2021 ng isang batang lalaki. Kaya ipinanganak ang sanggol sa banyo niya. At heto nga, lalaki ang anak mo. Oo, sige.
At dinala ni Joe ang sanggol sa ospital at iniwan siya sa isang safe haven site. Nagpositibo sa droga ang sanggol. Dahil dito, nag-imbestiga ang DCYF at natagpuan ang sanggol kina Daphne at staff. Pagdating nila sa bahay, alam na nila ang record. Alam nilang minsang nandun si Elijah pero wala silang nakitang bakas niya. Ito talaga ang nagtulak at nagpasimula ng mas masusing investigasyon tungkol sa kinaroroonan ni Elijah at para subukang alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Ito ay nung unang bahagi ng Oktubre 2021, iniimbestigahan ng DCYF. Iniimbestigahan na ngayon ng pulis at kumuha sila ng search warrant para sa bahay at gusto nilang makausap si Daniel. At doon siya pumayag na pumasok at makipag-usap sa pulis. Ayon kay Dolphins, papunta siya sa pulis pero hindi ito totoo. Siya at si staff ay nagtago. Nagsimula ang mga pulis ng malawakang paghahanap para sa kanila. Kasabay nito, may malawak ding paghahanap para kay Elijah. Naglabas kami ng mga press release simula nung nakaraang Huwebes para mahanap si Elijah. Ang Major Crime Unit ng New Hampshire State Police, nagtatrabaho sila ng walang tigil kasama ang lahat ng kanilang kaagapay na ahensya sa New Hampshire para sa pagsisikap na ito. Ganito kasi yon. Magsisimula ng mabunyag ang mga bagay. Okay, at nagsimula na nga. Alam mo, ang bilis ka naming nahanap. May ilan kami sa mga investigador na pinakamagagaling sa bansa ang nagtatrabaho dito. Okay? At hindi sila titigil. Nilinaw ng pulisya na seryoso sila. Hahanapin nila si Elijah kahit lumipas na ang ilang linggo pero kailangan ang tulong ng mag-asawa. Bubuin namin ang mga piraso pero may ilang nasa inyo na. Hindi pa nila alam kung buhay o patay na siya. At bawat minutong lumilipas mula sa pananaw ng mga detective at pulis ay isa pang minutong nasasayang kung saan wala silang pagkakataon na talagang mahanap si Elijah at posibleng mailigtas siya mula sa isang napakadelikadong sitwasyon. Tumatawag kami tungkol sa helicopter sa Himpapawid. Parating na ang mga aso, ginising namin ang lahat para madala ang resources dito. Kailangan hanapin si Elijah. Maraming resources dito sa New Hampshire at narito na rin ang Massachusetts State Police. Kinukuha na nila ang cellphone data para matukoy ang lokasyon. Meron silang mga drone, meron silang mga asong panghanap. Saan sa tingin mo siya naroon kahit hula lang? Sinasabi ko sa'yo, hindi namin ito ginawa nung isang buwan pero gagawin na namin ngayon. At may pag-asa pa. Maliit pero may pag-asa pa kung lumayo siya na baka nakaligtas siya. Ayon sa estadistika, habang tumatagal ang pagkawala ng bata, mas mahirap silang mahanap. Itong lugar na ito? Saan banda? Hindi ko alam kung saan yun. So saan? Sa kabila ng kalsada. Dito sa may masukal na lugar. Mula 1 hanggang 10, kung saan ang 10 ay siguradong sigurado ka at ang isa ay hindi ka sigurado kahit kaunti. Gaano ka kasigurado na may makikita tayo doon? Anong numero ang ibibigay mo? 6. Kaya medyo maganda naman. Maganda-ganda ang tsansa niyan. Tinanong ng mga detective ang mag-asawa tungkol sa nangyari noong gabing nawala si Elijah. Inaabangan nila ang anumang pahiwatig kung nasaan si Elijah. So bumangon ka para gumamit ng banyo. Pumunta ka sa kwarto ni Elijah. At sumilip ako sa kanto at wala siya doon. Kaya ang madalas kong ginagawa ay naglalakad ako papunta sa lawa para tingnan kung nandoon siya kasi minsan nakaupo siya sa bangko. Tapos umakyat ako sa driveway papunta sa maliit na dome. Naglakad ako sa kalsada pero wala siya kaya bumalik ako at ginising si Joe. Sinabi ko, wala na si Elijah. Sa kabilang interrogation room, ikinukwento ni Joseph staff ang kanyang kwento pero hindi ito tugma sa sinasabi ni Dolphins. Nagising ka ba sa gabi tumingin sa kwarto niya at wala na siya? O may narinig ka kaya ka nagising? Pareho kayo ni Daniel, sorry. Oo, sinabi ko na sa'yo. Anong sumunod na nangyari? Anong ginawa mo sumunod? Anong ginawa mo?
Hindi. Lumabas ka at hinanap mo siya. Saan ka pumunta? Sa parehong lugar na pinuntahan mo noon. May hindi pagkakatugma sa usapan nila sa pulis kung sino ang unang nakadiskubre na nawawala siya, sabi ni Dauphine Sherrawl, pero sabi ni Staff Sherrawl. Kaya maaga pa lang inisip ng mga pulis na isa o pareho sa kanila ay nagsisinungaling. Yan ang sitwasyon na kinasasadlakan natin. Hindi naman sa hindi ka nagsasabi ng totoo, hindi rin naman sa hindi siya nagsasabi ng totoo, pero hindi pwedeng pareho kayong nagsasabi ng totoo. Paano yung pinto palabas ng bahay? Nakabukas ito ng kaunti. Sige, kapag sinabi mong ito mga 1 pulgada ang pagkakabukas, ganun ba ang ibig mong ipakita? Mga 1 o 2 pulgada lang. Sa tingin mo ba, pagkatapos niyang lumabas nung gabing iyon, sa palagay mo ba bumalik siya at isinara ang pinto sa likod niya? Hindi ko alam. Hindi ko masasabi sa'yo. Hindi ko alam kasi hindi ko nakita. Sabi ni Daniel, karaniwan na kay Elijah na basta na lang umalis or maglakad-lakad. At sinabi niya na nakita niyang bahagyang nakabukas ang sliding door, siguro mga 1 pulgada ang bukas, at doon lang daw siya dumaan palabas. At alam naman natin bilang mga matatanda, mabigat ang mga sliding glass door at mahirap itong buksan kahit para sa matatanda, lalo na para sa isang 5 taong gulang na bata sa gitna ng gabi. Bukas ba o sarado ang pinto? Oo, bukas ito. Gaano kalaki ang pagbukas? Mga 1 pi ang laki ng bukas nito. Kaya oo. Kaya... Sabi ni Daniel ang kabaligtaran, hindi pwedeng parehong tama kayo. Gets mo ba? Sa mga oras na yon, ilang oras nang iniimbestigahan ng mga detective ang dalawang to at wala pa ring matibay na sagot. Kaya sa madaling salita, sawa na sila. Hindi lang basta umalis si Eli. Alam natin yon. Alam natin na hindi lang siya basta umalis. At alam kong natatakot ka. At ayokong magpatuloy ka sa pagkalunod sa mga haka-haka. Na ito ay, bakit niyo iniisip na hindi siya umalis kagabi? Di ko maintindihan. Dahil naghanap na kami. Naghanap na kami kahit saan. Naghanap na kami kahit saan. Hindi namin kasalanan na tumakas siya. Pero hindi lang siya tumakas. Lubos kaming naniniwala na hindi lang siya tumakas. Nahanap na sana siya ngayon. Naisip niyo ba na kaya natin to dati? Sa tingin ko, hindi basta na lang siyang lumabas ng pinto. Bakit? Kasi nagamit na natin lahat ng posibleng paraan. Hanapin siya. Nai-imagine ko lang na sobrang frustrated na siguro ang mga detective na ito. Kasi paano nga ba na itong 2 tao na sinasabing nagmamalasakit sa kanya, paano nila nagawang hindi maging handa, hindi gustong magsabi ng lahat ng alam nila para lang maibalik ang batang iyon? Kaya't nagtatrabaho kami ng walang tigil simula pa noong Huwebes kasama ang isang malaking grupo ng mga investigador. Ang pinakamahusay na investigador sa estado at New England ay naghahanap sa anak mo. Ano sa palagay mo ang tamang taktika o saan dapat maghanap? Hindi ko alam. Nasaan siya sa tingin mo? Wala akong ideya. Hindi namin sinaktan ng batang iyon at hindi ko nagugustuhan na sinasabi mong ginawa namin iyon. Hindi ko sinasabi na ginawa ninyo yon. Walang sino man ang nanakit sa batang iyon. Walang nanakit sa batang iyon. Hindi kami mga halimaw. Mabubuti kaming tao, mabait kami, maayos naming inaalagaan ang aming mga anak, hindi namin sasaktan ang aming mga anak. Kapag ang isang nag-aalalang magulang ay nagiging defensive at nadidismaya sa mga pulis na tumutulong sa kanyang anak, hindi iyon normal o karaniwang reaction. Ang halos pagiging palaban niya sa mga pulis habang nagsasagawa sila ng investigasyon para sa kanya at sa kanyang anak ay tiyak na naging babala para sa mga pulis na mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya noong panahong iyon. Tila kinukumpirma niya kahit hindi direkta na may hinala sa nangyari sa batang ito. Nakagawa na ng malaking progreso ang mga pulis sa paghahanap kay Elijah. Pero sa kasamaang palad, ito ang balitang kinatatakutan nila simula pa lang. Ngayong umaga natagpuan ng pulis, K9 at MSP Emergency Team ang hinihinalang bangkay ni Elijah Lewis na nakalibing sa lupa. Sandali lang ito, babalik din tayo. Ang dahilan bakit namin na ibabahagi ang prime crime na ito at 360-degree na kwento ay dahil sa partner naming Current. Ano nga ba ang Current?
Yung Current ay isang banking app na nagbibigay sa'yo ng mas marami mula sa iyong sahod. Alam mo, lahat tayo ay may mga buwan na parang kapos ang budget, di ba? Baka may bagong bayarin na biglang lumitaw o kaya naman ay may malaking bibilhin na paparating. Nandito ang Current para sa'yo. Sa direct deposit nila, pwedeng mas maagang matanggap ang sahod ng hanggang 2 araw. At sa Paycheck Advance, ang makwalipikado ay maaring makakuha ng hanggang $150 na instant na access. May iba rin silang practical na features gaya ng libreng overdraft hanggang $200 at bonus sa ipon. Ang Visa Build Card nila ay tumutulong mag-build ng credit ng ligtas at walang dagdag utang. Kung gusto mo ng matalinong kasangkapan sa pera, piliin ang Current. I-unlock ang kanilang Paycheck Advance at mga kasangkapan sa pagbuo ng credit sa current.com/primecrime at gamitin ang promo code ko na primecrime para makuha ito. Sana ay matry mo ito. Ang autopsy ay gagawin bukas dito sa Massachusetts sa opisina ng punong medical na taga-Suri. At kapag nakuha na namin ang resulta ng sanhi at paraan ng pagkamatay, rerepasuhin namin ang lahat ng impormasyong nakalap namin sa investigasyon at magpapasya kung may iba pang mga kasong isasampa. Natagpuan ang katawan ni Elijah Lewis mga 1.5 oras ang layo sa bahay niya. At pagkakita nila sa kanya, naging malinaw ang kakilakilabot na katotohanan ng pinagdaanan niya. Ang katawan ni Elijah na may bigat na 19 na libra na puno ng pasa, sugat at dugo ay natagpuan sa isang state park sa Abington, Massachusetts, nakalibing sa isang mababaw na hukay. Nakakatakot ang resulta ng autopsy kay Elijah Lewis. Namatay siya dahil sa matinding karahasan at kapabayaan. May sugat siya sa mukha at anit, matinding fentanyl poisoning, malnutrition, pressure sores, at ang kanyang pagkamatay ay homicide. Iniimbestigahan na ngayon ng pulisya at kumuha sila ng search warrant para sa bahay. At doon nila natagpuan ang dugo, yung mga droga at ang mga palatandaan ng pang-aabuso. Nagtatanong na ang pulisya tungkol sa cellphone at mga text message ng mga tao. Nagte-text si Daniel kay Joe pagkatapos niyang mabuwisit kay Elijah at parusahan siya, pahirapan siya. Isang beses nagpadala siya ng litrato kay Joe ng mukha ni Elijah na may mga pasa. Kita namang binugbog niya ito, nag-text pa siya na tingnan ang mukha ng bata. Si Joseph Staff, hindi lang basta nakatayo. Nagte-text siya pabalik ng, malaking siraulo yung bata. Nag-uusap sila kung gaano nila ito kinasusuklaman. Binugbog siya sa banyo at ang ulo niya ay inumpog sa pader ng shower tile ng sobrang lakas kaya nabasag ng ulo niya ang mga tile ng shower sa kanilang banyo. Binugbog niya ito hanggang mawala ng malay at iniwan niya ito sa bathtub na walang malay at duguan. Buhay pa si Elijah nang dumating si staff sa bahay. At imbes na tumawag ng 911 or maghanap ng taong magdadala sa kanya sa ospital, binandage lang ni staff ang ulo ni Elijah at inilagay siya sa kanyang kama. Doon na rin sa kama niya namatay si Elijah sa gitna ng gabi. Ang talagang nakakakilabot, sobrang nakakakilabot ay ito. Nang malaman ni Daniel na pumanaw na si Elijah, nagpadala siya ng text message kay staff na parang ipinagdiriwang ang pagkamatay nito at sinabing, ayos, malaya na tayo ngayon. Malaya na tayo sa batang ito, sa problemang ito, sa madaling salita. Nakikiramay kami sa pamilya ni Eli at sa komunidad ng Merrimack. Masaya at magaan ang pakiramdam ko na nagawa naming bigyan ng kaunting kasagutan ng bahaging ito ng patuloy na investigasyon at higit sa lahat, matulungan si Eli na makauwi ng may dignidad. Wala na talaga ang batang lalaki. Walang sino man ang nararapat mamatay sa ganitong paraan. At kailangan nating tiyakin na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makamit ang hustisya para sa batang ito. 6 na buwan na ang lumipas mula nang matagpuan ang katawan ni Elijah at doon opisyal na kinasuhan si Daniel Defines ng first at second degree murder. At dito nagsimulang buuin ng mga piskal ang totoong nangyari matapos siyang biglang mawala. Alas 3 ng hapon, Oktubre 14, iniulat ng DCYF sa Merrimack Police ang pagkawala ni Elijah.
Alas 3:16 ng hapon, tinawagan ng akusada ang Merrimack Police Department at sinabing makikipagkita siya sa himpilan bago mag-alas 4:30 ng hapon. Alas 3:20 ng hapon, nag-withdraw ng pera sina akusada at ginoong staff mula sa account ni Joanne Staff habang nasa likod ng pickup truck ang katawan ni Elijah. Nang napansin ni na Dolphins at staff na iniimbestigahan at tinatanong ng pulisya ang kinaroroonan ni Elijah, sinabi muna nila sa pulisya na pupunta sila ng kusa sa istasyon para maimbestigahan. Sa halip na pumunta sa istasyon ng pulisya gaya ng ipinangako nila, nag-withdraw sila ng $1,000 mula sa bangko. Isinakay ni na Daniel at Joseph ang bangkay ni Elijah at kaunti niyang gamit sa kanilang truck. Maring isang kumot, ilang comics at stuffed toy na Spider-Man. Noong alas 4:44 ng hapon, nasa Target sa Burlington, Massachusetts ang akusado at si Ginong Staff para bumili ng bagong telepono, damit at gamit sa paliligo para sa biyahe nila. Ang katawan ni Elijah ay nasa likod ng truck sa Target. Bumili sila ng mga prepaid na cellphone, pero pagkatapos ay inilagay nila ang kanilang Facebook account sa cellphone, kaya naiuugnay ito sa kanila at naging madali silang matunton. Sa pagitan ng 11:36 at 11:52 ng gabing iyon, ang akusado at si Ginoong Staff ay nasa Abington, Massachusetts, kung saan inilibing ni Joseph Staff si Elijah sa mababaw na hukay. Ginamit nila ang datos mula sa cellphone para malaman kung saan sila tumigil ng matagal para ilibing ang katawan para mahanap ang katawan niya sa gubat. Ayon sa tala ng tawag, sinabi ng akusado kay Ginong Staff noong 11:48 ng gabi na hindi kailangang malaki ang hukay na hinuhukay niya. Noong alas 12:04 ng madaling araw, sabi niya hindi kailangang malalim, alam mo na. Sa madaling salita, tapusin mo lang ang trabaho at umalis na tayo dito. Ibig kong sabihin, relax lang, relax lang. Pagkatapos mailibing si Elijah, pumunta sila sa Mohegan Sun sa Connecticut na casino at nanood ng palabas. Natulog sila sa truck buong gabi, tapos iniwan at pumunta sa New York City. Nang matagpuan nila ang pickup truck ni Joseph Staff sa Mohegan Sun Casino, nakita nila ang mga trash bag na may laman na ilan sa mga gamit ni Elijah. Isang manikang Spider-Man. Ilang gamit niyang may sulat kamay na parang pambata. Itinapon lang din ang mga iyon, katulad ni Elijah, sa isang supot ng basura. May batang lalaki rito na ang tanging laruan ay maliit na stuffed Spider-Man. Palagi ko yung binabalikan at iniisip. Nakalibing siya sa posisyong parang fetus sa lupa at kinuha nila ang laruan niya at itinapon din yun. Itinapon nila ang Spider-Man. Makaraan ng ilang oras, sumakay sa bus ang akusado at si Ginong Staff papuntang New York City. Noong Oktubre 17, alas 7 ng umaga, mga alas 7:13 inaresto ang akusado at si Ginong Staff sa subway sa Bronx, New York. Hindi ko alam kung ano ang P. Ang nangyayari. Ano bang nangyayari? Oh. Hindi! Gamit ang datos mula sa cellphone, natunto nila ang kinaroroonan ng mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone at natukoy ang kanilang location. Maraming ebidensya ang prosecution laban kina Dolphins at Staff. Si Joseph Staff ay malaki rin ang naging bahagi mula simula, tulad ng iba. Nagmatigas siya. Alam niya na inaabuso si Elijah. Nakita niya ito noong gabing iyon ng Setyembre. Sabi niya baka dapat muna siyang pakainin bago alisin para ligtas tayo. Alam niya. Ang pagdinig para sa hatol ni Joseph Staff ay naganap bago ang kay Daniel noong Setyembre ng 2022. Umamin siya ng kasalanan sa homicide at hinatulan ng hanggang 40 taon sa kulungan. Sigurado akong ang motivation niya sa pag-amin sa homicide ay para mapababa ang kanyang sentensya. Ngayon pagkatapos ng hatol, humarap si Staff sa parole board at doon niya inilahad ang tungkol sa papel niya sa buhay ni Elijah. Hindi ko ginustong maabuso ang batang ito. Gusto ko lang siyang matulungan mula noon. Kung talagang gusto niyang tulungan si Elijah, sana noon pa niya ginawa sa 18 buwan
na binubugbog ang bata ng kasintahan niyang adik sa droga. Para sabihin niya ngayon, ay hindi, gusto ko lang talaga siyang matulungan. Doon nagsisimula ang mga katotohanan. Nasa hustong gulang na ako. Alam kong dapat inalis ko siya sa daraanan ko at yan ang kasalanang dinadala ko hanggang ngayon. Sinabi niya sa autoridad na pinakiusapan siya nitong ilibing ang bangkay ni Elijah nang malaman nilang patay na ito, ngunit sinabi niyang hindi niya kaya. Pero nilagay niya ito sa lalagyan sa labas ng bahay nila. Nasa labas ito ng sliding door. Kung saan kayo nakatira? Oh. At gaano na siya katagal na naiwan doon? Hindi ko alam, mga 1 buwan, 2, hindi ko alam. Kaya para sa akin, ang ganong klase ng kababuyan ay binabawasan ang kahit anong pakiramdam ng pagkakasala na maaaring naramdaman niya o anumang responsibilidad na inako niya para sa naging papel niya sa pagkamatay ni Elijah. Nabigyan ng parole si staff sa mas magaan na kaso pero tatagal pa rin siya ng mga dekada sa kulungan dahil sa homicide at pananakit. Makalipas ang ilang taon, humarap si Dauphin sa korte pero nagbago ang plano sa huli. Umamin ng kasalanan si Dauphin sa kasong second-degree murder bago magsimula ang paglilitis. Una siyang kinasuhan ng first at second-degree murder. Pero sa huli, umamin siya sa medyo mas magaan na kasong second-degree murder na isang antas na mas mabigat kaysa sa kasong manslaughter na inamin ng nobyo niyang si Staff. Ayon sa abogadong tagapagtanggol ni Dauphin, mahirap ang laban. Hindi na niya ipinagtatanggol ang kanyang pagiging inosente at pilit siyang pinalalabas na biktima tulad ng kanyang anak. Oo, ang depensa ay sinusubukang bawasan ang bigat ng kaso. Sa tingin ko, alam nila ang sitwasyon at na hindi nila kayang palayain siya bilang inosente. Kaya maraming ebidensya na hindi talaga kayang palusutan ng depensa. Kung may isang salita na makakapagbuod sa buong kasong ito, iyon ay ang salitang bangungot. Ang bangungot na pinagdaanan ni Elijah Lewis sa lahat ng kanyang mga araw, lalo na sa huli. Ang bangungot na dinanas ni Binibining Dauphin sa buong buhay niya habang lumalaki. Ang regular na pisikal na pang-aabuso ay naranasan ni Daniel sa iba't ibang tahanan mula sa kanyang amain, sa kanyang tunay na ama, hanggang sa mga foster home. Ito ang mga paraan na natutunan niyang gamitin para kontrolin ang bata. Hindi ako nagdududa na nagkaroon siya ng napakasamang kabataan. Talagang napakasama ng kanyang kabataan. Natuto siyang maging mapanakit na magulang. Natuto siyang maging addict nung siya ay bata pa. Maraming tao rin ang nakaranas niyan. Hindi sila pumapatay ng mga bata. Hindi nila pinapatay ang kanilang mga anak. Ngayon, dahil umamin si Dauphin, syempre walang paglilitis pero binigyan siya ng pagkakataon na magsalita bago siya opisyal na hatulan ng hukom. Lahat ng paghihirap na naranasan ng anak ko, pagpapabaya, pagmamaltrato, pag-iisa at kakulangan sa pagkain ay napakasama. Walang bata ang dapat makaranas ng kahit anong uri, lalo na ng ganong klase ng pang-aabuso. Iyan din ang nangyari sa akin sa maraming magkatulad na paraan. Naranasan ko ang pagpapabaya, pagmamaltrato, pag-iisa at gutom mula sa aking mga magulang at karelasyon nila. Maswerte akong buhay pa ako ngayon. Naranasan ko rin ang sexual na abuso mula sa mga taong dapat sana'y nagprotekta sa akin. Hindi kailanman nararapat ang anumang pang-abuso kay Elijah. Dapat inaalagaan ng magulang ang anak. Si Daniel Dauphin ay sobrang nagdadalamhati sa korte kaya hirap siyang magsalita. Hindi ko alam ang gagawin. Nahaharap ako sa addiction at hindi nakakagawa ng tamang desisyon. Naisip kong kontakin ng DCYF para matulungan si Elijah dahil natatakot akong sinaktan ng anak kong babae ang sanggol ko. Hindi ko kaya. Naiyak siya sa gitna ng pagbibigay ng kanyang pahayag na binabasa niya mula sa papel at isa sa kanyang mga abogado ang nagpatuloy sa pagbasa ng salaysay. 3 taon na akong malinis.
Mamumuhay akong may guilt at lungkot na naging bahagi ako sa pagpayag na mamatay ang anak ko. Gusto ko ring humingi ng tawad sa mga nabigo ko, pero higit sa lahat sa nag-iisang tao na hindi na ako maririnig kailanman. Patawad, Elijah, dahil nabigo kita bilang iyong ina. Bago opisyal na hatulan ng hukom si Danielle Dauphins, binigyan ng pagkakataon si Tim Lewis, ang tunay na ama ni Elijah Lewis, na magsalita. At ang sinabi niya sa kanyang dating asawa ay nakakagulat. Daniel, hindi mo dapat marinig ito. Ayokong kausapin ka. Lagi akong magiging boses para sa anak ko. Sinira mo ang maraming buhay nang patayin mo ang anak ko. Lahat kami na nakakakilala sa kanila, araw-araw naming nararamdaman ang pagbabago sa buhay namin dahil wala na siya sa piling namin. Sa bawat family gathering at okasyon, laging malungkot ang mga anak namin dahil ikaw ang dahilan ng nangyari kay Ellie. Para sa akin, malakas ang dating ng sinabi ni Lewis tungkol sa epekto sa biktima. Iniisip ko na may guilt siya sa nangyari. Nag-abiso rin siya sa mga awtoridad 1 taon bago namatay si Elijah tungkol sa mga alalahanin niya. Sinadya niyang pahirapan at patayin ang 5 taong gulang na batang lalaki. Bakit ka may dalang laro? Ikaw ang pinaka-nakakaawang halimbawa ng tao. Higit ka pa sa definisyon ng kasamaan at sana hindi ka na makalaya. At bago hatulan ng hukom si Dauphins, muling nagsalita ang prosecution. Karapat-dapat si Elijah na magkaroon ng isang bayani. Karapat-dapat siya na ang kanyang ama, ina, at amain ay naging mga bayani sana. Ngayon may komunidad na siyang magiging bayani niya. Hindi ito isang kasong basta mo na lang makakalimutan. Ang sentensya ng akusado ay dapat sumalamin sa laki ng pinsalang idinulot niya. Hinihiling namin na ipataw ang 55 taon hanggang habambuhay na sentensya para sa second-degree murder. May isang bagay tungkol sa pagdinig na ito na talagang tumimo sa akin at iyon ay noong pinag-usapan ng hukom si Elijah. Ganito dapat alalahanin ng mga tao si Elijah. Isa itong larawan, isang litrato ng isang walang kalaban-laban, vulnerable at nakadepending batang lalaki na nakangiti at makikita mo ang sigla sa kanya. Makikita mo ang pagmamahal sa mukha ng batang iyon. Itinaas ng hukom ang larawan ni Elijah nung siya'y malusog, masaya at magandang bata. At binigyang diin ng hukom na gano'n niya gustong maalala si Elijah. Hindi bilang isang butot balat, sugatan at inabusong bata na natagpuan sa mababaw na libingan na may lupa sa kanyang mukha at katawan. Interesante na nabanggit niya agad na tuwing nagbibigay siya ng hatol, hinahanap niya ang mga katangiang maaaring makabawi anuman ang krimen. Sinabi niyang ginawa rin niya iyon dito at binanggit ang narinig niyang sinabi ni Dauphins na gusto niyang tulungan ng bata na sasaktan ng puso niya at kailangan niya ng tulong. At kalaunan, inihambing niya iyon sa iba pang mga pahayag na ginawa ni Dauphins sa mga text message kung saan inilarawan niya ang bata bilang isang masamang bata, ginamit ang mga salitang kinamumuhian niya ito at iba pang talagang nakakatakot na paglalarawan tungkol sa batang ito. Isang mabagal, matagal at masakit na pagkamatay ng isang inosente at walang kasalanang 5 taong gulang na batang lalaki. Isang bakas ng mga salita at gawa na sumisigaw ng kasamaan na ipinataw sa batang ito na nag-iisa, maliit, walang kalaban-laban at inosente. Kailangan ka naming alisin sa lipunan at ipakita sa lipunan mula sa pananaw ng hukuman na magkakaroon ng hustisya at ang komunidad, lalo na ang mga bata sa komunidad, ay mapoprotektahan. Napakalakas ng kanyang pahayag. Iba't ibang bagay ang sinabi niya tungkol sa kung paano niya tiningnan ang ginawa na talagang kasuklam-suklam at pati na rin ang paraan ng paglalarawan ni Dauphins sa kanya ng mga iniisip niya. Sinabi niya ang iyong mga salita ay parang tali ng takot na bumalot sa bata. And sinabi niya na ang ebidensya ay higit pa sa sapat. Ito, gaya ng sabi ko, ay mananatili sa isipan ng marami sa korte.
At ito ay isang kaso na nararapat sa matindi, mabigat at matagal na pagkakakulong. Kung maaari kang tumayo, bibigyan kita ng hatol base sa mga nabanggit ko. Dahil sa pag-amin mo sa second-degree murder, hinahatulan kang makulong sa New Hampshire State Prison ng 50 taon hanggang habang buhay. Ang hatol na ito ay sunod sa 2 sentensya para sa witness tampering. Nakuha ni Dolphins ang pinakamabigat na sentensya na maaari niyang makuha based sa plea deal na pinasok niya. Ang plea niya ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon para sa parole pero hindi bago siya mag-88 taong gulang. Napaka-emotional ng kasong ito na kahit sa labas ng korte pagkatapos ng pagdinig, may mga malalakas at makapangyarihang pahayag. Pakiramdam ko ay medyo nakamit ang hustisya ngayon. Malaking ginhawa malaman na hindi siya makakalaya at malamang na mamatay sa kulungan. Hindi siya nagsisi para sa anak niya, kaya karapat-dapat lang sa kanya ang natatanggap niya. Masaya akong nababagabag siya ng anak niya, iyon ang bagay sa kanya. Tinawag siyang purong kasamaan ng hukom. Ano ang ituturing mong kasamaan? Sang-ayon ako ng 100%. Isa siyang ahas. Isa siyang kamaleon at gagawin niya ang lahat ng kaya niya para manipulahin ang sitwasyon para, alam mo yon, magmukhang mas mabuti sa paningin ng mga tao. Ngayon, magsasalita ang hepe ng pulisya ng Merrimack at inamin niyang mahirap imbestigahan ang kaso. Naisip ko lang, alam mo, yung mga lagari dyan sa departamento ninyo. Personal ito para sa departamento ninyo. Tama ka. Ibig kong sabihin, alam mo, walang sentensya na sapat para tumbasan ang pinagdaanan ni Elijah. Pero sana, mabigyan namin ng kaunting kasagutan ang mga pulis na nagtrabaho sa kaso, pati na rin ang buong komunidad. Matindi ang mensahe ng hukom. Ano naman ang mensahe mo bilang hepe? Alam ng marami na pinapabayaan si Elijah pero hindi sila kumilos at hindi rin nila alam kung nasaan siya. Kapag nakita mong may nangangailangan ng tulong na baka nahihirapan sa pagiging magulang, magtanong ka lang, uy, ayos ka lang ba? Alam mo yon, mag-alok ng tulong. Pakiramdam ko talagang binigo si Elijah ng mga matatanda sa paligid at ng sistema. Maraming iba't ibang tao na pwedeng gumawa ng aksyon at magsalita kahit kailan. Sana nagbigay babala sila nung panahon na yon. Yun yung basic na lumang paalala, 'di ba? Kapag may nakita kang kakaiba, magsabi ka. Palagi akong bumabalik sa batang lalaking ito na paulit-ulit na itinapon at pinabayaan. Walang may gusto sa kanya. Kailangan niya ng tulong. Walang gustong magbigay nito sa kanya. Isa ito sa mga kwentong sana ay makalimutan ko. Alam kong hindi ko kaya at hindi dapat makalimot at walang sino man ang dapat makalimot nito. Di dapat kalimutan si Elijah at ang nangyari sa kanya at kung sino ang may gawa nito. Napakadilim ng kwentong ito, walang ibang paraan para ilahad ito. Tinutukoy natin ang henerasyong pang-aabuso sa bata, kapabayaan at adiksyon. Mahirap makahanap ng positibo rito. Pero siguro may makakarinig ng kwentong ito. Isang magulang na maaring nakakaramdam ng matinding pagod ay mahikayat na humingi ng tulong o isang kaibigan ay makikialam kung pakiramdam nila na may kakilala silang nangangailangan ng tulong.